The Spoiled Wife of Attorney Dunkworth, written by Purple Moonlight at JJJAS, Chapter 1.1, S. A mismong gabi ng engagement party ni Albert ay mag-isang nagtungo ng bar at nagpakalasing si Bethany Guzman, ang ex-girlfriend ng lalaki. Subalit hindi rin siya nagtagal dahil sa mabilis siyang malasing. Lumabas siya ng bar at nagpasyang umuwi na lang. Pagdating niya sa bahaging madilim na pasilyo, papalabas ng bahay aliwan, ay may natanaw siyang bulto ng katawan, nakatalikod yung banda sa dalaga. Napagkamalan niya itong ang ex-boyfriend, bunga ng espiritu ng alak. Mahigpit niya itong niyakap. Biglang humarap sa kanya ang nagulat na binata. Namumungay ang mga matang inilagay ni Bethany ang dalawang palad sa magkabilang pisngi ng lalaki. Hindi pa siya doon na kontento, tumingkayad pa ang dalaga upang abutin at taniman ng mariing halik ang labi ng lalaking bahagyang napaawang na lang ang bibig dala ng labis niyang pagkagulat. Alam kong miss mo na rin ako, Albert. Usal ni Bethany sa pagitan ng kanilang mga halik. Ginantihan na rin kasi siya ng lalaki, bagamat hindi siya kilala. Hindi mo ako kayang tiisin, kaya ka nga narito ngayon, di ba? Masuyong himas pa ng dalaga sa leeg ng lalaki. Muli niya itong siniil ng halik, ngunit agad na nangunot ang noo ni Bethany nang malasahan ang hindi pamilyar na lasa ng laway ng lalaki. Bahagya niyang inilayo ang katawan nito, ngunit huli na, yun. Nagawa na ng estrangherong lalaki na hapitin siya sa bewang upang pigilan sa tangka niya sanang pagkuha ng distansya dahil sa bigla na lang naalarma siya. Seryoso ka ba diyan sa sinasabi mo, miss? Nakakakiliti para kay Bethany ang dating ng mahinang bulong na iyon ng lalaki sa tainga. Tuluyang nahulasan at nilubayan ng espiritu ng alak sa katawan si Bethany. Biglang naitulak na niya ang bulto ng lalaki palayo sa kanya. Napamulagat ang mga mata niya na halos lumuwa nang makilala kung sino ang napagkamalang dating kasintahan niya. Si Gavin Dunkworth iyon, ang pinakamagaling at sikat na lawyer sa bansa na may iba't ibang negosyong nakapangalan sa kanya. Oh my God! Anong katangahan mo ito, Bethany, ha? Sino ba namang hindi makakakilala sa kanya? Maliban na lang siguro iyong mga nakatira sa bundok na hindi sakop ng kuryente at ng mga teknolohiya kung saan ay sikat ito. Hindi lang yun. Ang lalaking ito rin ay ang future brother-in-law ng ex-boyfriend niyang si Albert. Sa kaalamang Ivan Ave na paatras na si Bethany, kamuntikan pa nga siyang matumba dahil biglang nagbuhol ang kanyang mga paa. Oops! Mag-iingat ka, miss. Baka mapasama ang bagsak mo at mabingutan ka. Sayang ang ganda. Napangiti na ng pilit si Bethany na may pagngatal pa ng labi sa huling sinabi nito. Halatang palaban ng lalaki sa anging hamon niya. Naisip niyang kung nagawa nga siyang lokohin ni Albert, bakit hindi niya pwedeng gawin din iyon, lalo pa at wala naman na silang dalawa. Hindi niya kailangang magpa-demure at maging mabuting babae sa mata ng lahat. Bakit hindi niya pagbigyan ang sarili na gawin ang gusto niya kahit sa gabing iyon lang? Ngayong gabi lang, Bethany. Sa halip na tumakbo palayo ay muling lumapit si Bethany sa lalaki. Muling itinapon ang sarili para yakapin ang nabiglang lalaki. Maganda siya, kaaya-aya rin ang hugis ng katawan niya pati amoy niya. Siguro naman ay hindi siya nito magagawang basta na lang tanggihan. Dahil sa uri ng propesyon ni Gavin Dunkworth ay hindi niya basta maitaboy palayo ang babae. Handa siyang magkaroon ng panandaliang relasyon dito kahit sa gabing iyon lang. Nakita niya kasing malungkot ito at puno ng pananabik ang itinatapong mga tingin sa kanya. Uulitin ko ang tanong ko, miss. Seryoso ka ba? Binasa pa ni Gavin ang labi habang nakatingin sa magandang mga mata ni Bethany. Lumunok muna ng laway si Bethany. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang dagundong ng tibok ng puso niya sa loob ng dibdib. Pinadausdos niya ang hintuturo sa bridge ng ilong nito, saka malapad ng ngumiti. Oo naman. Kung ganun, umalis tayo dito? Bulong ni Gavin na hinapit na muli sa baywang si Bethany upang mas ilapit pa ang katawan sa kanya. Naranasan ng mahalikan ni Bethany pero hanggang doon lang iyon. Hindi lumagpas doon ang kanyang limitasyon sa katawan. Nananatili pa ring malinis ang puri niya. Birhen pa siya dahil nangako siya sa sariling ibibigay lang niya, ito oras na pakasalan siya ng magiging asawa. Huwag na, dito na lang tayo. Hindi ko pa nagawang subukan na makipag-make out sa lugar na ito. Pinalambing pa ni Bethany ang boses para mas maging tunog, aggressive at expert iyon sa bagay na tinutukoy niya.
Wala naman ditong masyadong dumadaan eh. Hindi inaasahan iyong sagot ni Gavin. Mukha kasing inosente ang babaeng kaharap at para bang wala rin itong muwang sa kamunduhan na sinasabi ng katawan nito. Gayunpaman ay hindi na lang nagsalita si Gavin. Tutal ngayon lang naman iyon, bakit hindi na lang niya pagbigyan? Inilapit na niya ang mukha sa babae at walang pakundangang inangkin ang labi nitong sobrang lambot at matamis kahit nalalasahan pa niya dito ang alak na ininom kanina. Kagaya lang din sila ng ibang mga lalaki at babae na nagma-make out dala ng espiritu ng alak. Malayang pinagbibigyan ang nag-uumalpas na init ng kanilang mga katawan kahit na panandalian lamang ang tagpong iyon sa kanilang pagitan. Ah, Albert! Tawag ni Bethany sa pangalan ng kanyang ex-boyfriend matapos na panandaliang tanggalin ni Gavin ang mapulang labi sa bibig. Bakas ang pagkaasar na bumalatay sa mukha ng lalaki ng mapagtanto na napagkamalan lang pala siya ng babae. Ang buong akala pa niya ay nahimasmasan na ito at namukhaan siya. Chapter 1.2 Matabang ang tingin na binitawan ni Gavin ang katawan ng babae. Bahagyang isinandal niya ito sa pader. Dumukot siya ng isang stick ng sigarilyo sa kaha sa bulsa at inilagay na iyon sa kanyang bibig. Hinanap din niya sa bulsa ang lighter upang sindihan ng sigarilyo. Mukhang nakatulog na sa kalasingan ng babae na walang kagalaw-galaw sa pagkakasandal. Ang hindi niya alam ay nagpapanggap lang itong nakatulog. Gusto ng tuktukan ni Bethany ang sarili dahil hindi niya napigilang usalin ang pangalan ng kanyang ex-boyfriend habang may ibang lalaking kahalikan. Sino ba namang gaganahan na ituloy pa ang kanyang ginagawa doon? Albert, mahinang anas ni Gavin sa pangalang binanggit ni Bethany. Bumalatay sa mukha ang kakaibang pagkairita habang pinagmamasdang mabuti sa mukha si Bethany. Naisip na sobrang interesting naman na ang babaeng ito ay nagkataon palang ex-girlfriend ng Gunggong na magiging future brother-in-law niya. Sa dami ng makakatagpo niya, sinadya nga ba iyon ang panahon na magkita sila? Mula sa umpisa ay kilala mo ako, no? Sambit ni Gavin na ikinadilat na ng mata ni Bethany. Wala na siyang takas. Ano ang intensyon mo para gawin ito? Gusto mong gumanti sa magiging bayaw ko? Sa paraang ito mo ba naisip gumanti? Ang sumiping sa akin at ibigay ang katawan? Hindi magawang itanggi iyon ni Bethany dahil iyon naman ang totoo. Kilalang tao si Gavin at kahit itanggi niya ang akusasyon nito ay wala rin iyong silbi. Ang tanging choice na mayroon na lang si Bethany ng mga sandaling iyon ay ang humingi sa lalaki ng tawad at saka paumanhin. Pasensya na Attorney Gavin Dankworth, hindi ko ito sinasadya. Inipon niya ang natitirang lakas upang mabilis na lumakad palayo. Tuluyang nawala na ang lasing niya na tila ba naging pampahulas ay ang halik nito. Ilang beses niyang sinalat-salat ang bibig na nadampian ng labi ni Gavin. Bethany naman, nakakahiya ka. Sana ay hindi mo na lang itinuloy ang plano mong makipag-make out. Tingnan mo ang nangyari. Ipinahiya mo lang ang sarili sa harapan niya. Lihim na kastigo niya sa kanyang sarili, pahiyang-pahiya na doon. Napatigil sa paglakad si Bethany. Ilang di pa lang ang layo niya kay Gavin na nanatiling nakasunod ang mga mata sa kanyang likuran. Nagring ang cellphone na kailangan sagutin. Yes po, tita? Bethany, nasaan ka? Gasgas ang boses ng kausap niya sa kabilang linya, halata dito ang pagkataranta. Bilisan mo, umuwi ka ngayon dito. Bakit po? Ano po ang nangyari? Basta umuwi ka nang malaman mo. Pagkababa ng tawag nito ay nanghina ang dalawang binti ni Bethany. Kung hindi lang siya nahawakan ni Gavin na mabilis siyang sinundan ay paniguradong bumulagta na siya doon. Sorry, naputo lang sasabihin niya ng pahagis na iabot sa kanya ng lalaki ang suot na jacket nito, matapos na hagurin nito ng mga mata ang bulto, appearnace niya. Doon niya napagtantong ang revealing nga pala ng suot niyang damit. Isuot mo yan! Magkapulmonya ka pa! Ihahatid na kita pa uwi sa inyo! Hindi na nagpanggap pa si Bethany na nahihiya dito. Sinuot niya ang jacket nito at mabilis nang sumunod sa lalaki na tinutumbok na ng mahabang mga binte ang daan palabas ng bar. Napahiya na siya, lulubusin na niya. Isa pa, kailangan niya ng sasakyan para makauwi na. Maraming salamat, wika ni Bethany nang pagbuksan siya ng pintuan ng sasakyan ni Gavin. Walang imik namang umikot na si Gavin patungo ng driver's seat. Hiningi lang nito kung saan ang address ng bahay nila at hindi na ito muli pang nakipag-usap kay Bethany. Panaka-naka, ang naging tingin niya kay Gavin
na seryoso lang ang mukha. Sa paningin ni Bethany ay ang perpekto naman ng lalaki. Hindi lang sa estado nito sa buhay at mga narating, kundi pati sa facial features nito na hindi niya itatangging malakas ang hatak ng karisma at sex appeal. Simple lang ang paraan ng pananamit nito. Hindi kagaya ng ibang kilala niyang mayaman na pati ang brand ng suot na damit ay naghuhumiyaw ng sobrang karangyaan. Mukha namang mamahalin ang mga gamit nito, iyon nga lang ay di niya kilala ang brand. Batid ni Bethany na ang mga ganitong uri ng lalaki ni minsan ay hindi mauubusan ng babae sa kanilang tabi. Kung asin ako at tubig iyang mga titig mo, kanina pa ako natunaw dito, suplado nitong turan. Mabilis na napaiwas ng mga mata niya si Bethany, na mula sa pasaring ni Gavin. Hindi naman niya sadyang titigan ito, pero wala rin naman siyang ibang idadahilan kapag magrarason dito. Alam kong gwapo ako at nakikita ko yun sa malalagkit mong tingin. Automatikong umikot ang mga mata ni Bethany, pero hindi niya ipinakita kay Gavin. Gwapo nga ang lalaki, pero ang yabang at laki ng ulo nito. Sa halip na patulan ng lalaki ay pinili ni Bethany na manahimik na lang. Ayaw nang makipag-usap dito. Narito na tayo. Matapos na itigil ang sasakyan, ay hindi agad binuksan ni Gavin ang pinto. Nakangiti siyang humarap kay Bethany na tahimik pa rin sa upuan. Masusi niya na itong pinagmasdan. Sinuyod ang katawan nitong mura pa. Umarko ang isang kakaibang ngiti sa kanyang labi, sabay dukot ng business card at iniumang sa babae. Pwede mo akong tawagan anumang oras mo gustuhin. Nanigas na sa upuan si Bethany. Hindi niya mahulaan ang logic ng lalaki na matapos malaman ang katauhan niya ay may lakas pa ito ng loob na bigyan siya ng business card. Umaasa ba itong tatawagan niya? Hindi ko matatanggap ang business card mo, sorry. Kalimutan mo na lang na nakita mo ako. Ang isipin mo na lang ay hindi tayo nagtagpo at nagkakilala sa gabing ito. Bago pa makasagot si Gavin, ay biglang nag-vibrate ang cellphone ni Bethany. Hinarap na iyon ng babae. Ang akala niya ay galing yun sa tita niya, pero nang buksan niya ay text lang naman na galing sa kay Albert. Nasaan ka, Bethany? Kayo lang ang mag-ex, nakilala kong nagpapalitan pa ng text. Wika ni Gavin na hindi na malayan ni Bethany na nakadungaw sa cellphone niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko yan sasabihin o kahit ang banggitin sa kapatid ko. Akmang magpapaliwanag pa sana si Bethany na mali ang pagkakaintindi nito. Pero nagmamadali na itong bumaba ng sasakyan at binuksan ang pintuan. Suminyas ito na lumabas na siya gamit lang ang ulo. Wala nang choice doon si Bethany kundi ang bumaba. Nakakahiya naman na siya na nga ang nakisakay, siya pa ang may kapal ng mukhang matagal. Salamat. Itinaas ni Bethany ang kamay upang magpaalam pero hindi na siya tiningnan ni Gavin. Mabilis itong bumalik sa loob ng sasakyan at walang lingon-likod na pinaandar at pinaharurot na palayo ang sasakyan. Nang mawala ito sa paningin sa kapalang na pagtanto na nakal,